Kami naman, let's face it, kanya-kanya desisyon yan kung magpapahuli o hindi. Ako sa totoo lang, medyo guilty ako ngayon na ako'y nagpupunta dito sa Schomburg Zoo, nagpupunta ako sa mga... Medyo guilty daw po siya. Kanya-kanya daw yung desisyon kung magpapahuli o hindi. Pero di ba dapat lawyer ka, baklang pangit, ha? Lawyer ka, pero dapat alam mo yan, na ang pagtakas, okay, sa sinampang kaso sa'yo, o warrant of arrest, ay sign of guilt yan. Tapos ngayon magsasuggest ka, sasabihin mo sa publiko na kanya-kanyang diskarte yan kung magpapahuli ka o hindi. Ang pag-iwas sa problema, pagtakas sa problema, sign of guilt yan. Hindi mo naman masusolusyonan ang problema kung tatakasan mo ito. 'Di ba? Ngayon, bakit ka tumatakas? Kasi guilty ka. Ayaw mo magpahuli. Kasi guilty ka. Gets nyo yun, mga pre? Ulitin natin. Kami naman, let's face it, kanya-kanya desisyon yan kung magpapahuli o hindi. Ako sa totoo lang, medyo guilty ako ngayon. Medyo guilty. Bakit medyo? Halata namang guilty ka eh. Di ba? At least may pag-amin. Galing sa bakla. Na ako'y nagpupunta dito sa Schomburg Zoo, nagpupunta ako sa mga concerts dito sa Vienna, nagbabike-bike ako, samantalang si Rodante Bartoleta at si Michael Defensor nakakulong. Pero siguro kanya-kanya rin desisyon yan. Kasi si Bato, gaya ko, ayaw rin magpahuli. Bakit? Bakit ayaw niyo magpahuli? Dahil alam niyo sa sarili niyo na hindi na kayo makakalabas pag nahuli kayo. Bakit? 1,000% kriminal kayo eh. Diba? 1,000% agad. Yun yung tingin ng taong bayan sa inyo. 1,000% guilty kayo. Hindi po 100% ha. 1,000%. Alam niyo sa sarili niyo na hindi niyo malulusutan yan. Naku po. Kaya nagtatago kayo ngayon. Yan yung real talk. Ako po hindi nagpapahuli kahit dahil po wala po akong kahit anong kasalanang ginawa. Hindi po siya nagpapahuli kasi wala siyang kasalanang ginawa. Kinang ina mo. Di, dapat kung wala kang kasalanang ginawa, lalong dapat humarap ka sa korte. At doon mo ipaliwanag yung side mo kasi handa ka namang intindihin ng korte at tingnan yung mga sasabihin mo doon, ebidensya mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa social media kasi hindi naman yan korting animal ka. Diba? Bakit dyan? Wala ka palang kasalanan, tas nagtatago ka. Ano yun? Diba? Kung ako po wala akong kasalanan, tutangina, lilinisin ko yung pangalan ko. Hindi ako magtatago. Ganun lang naman yun, diba? Pero nasan ka? Tsumutsupa ka dyan. Pupunta ka sa mga concert, naghahanap ka ng mga tsutsupa dyan. Ayun yung problema. Habang nantsutsupa ka dyan, animal ka, Hareruki, may chinupa sa ibang bansa. Habang nantsutsupa ka dyan, ano nangyayari? Pinaghahanap ka dito sa Pilipinas, wanted ka. Ikaw, tsupa ka ng tsupa dyang animal ka. Tuloy natin. Wala kang nagre-reklamo sa akin na recruit ko sila as para sa human trafficking. Yun naman pala. Wala, madali lang. Wala naman palang nagre-reklamo sa'yo na ni-recruit ka as a human trafficking. Ay, mas madali mong malulusutan yan. Walang nagre-reklamo. Diba? At ang sabi ng ibang dyan, DDS, pauwiin na daw si Tatay Digong nyo dahil nandito yung hustisya sa Pilipinas. Ngayong nandito ang hustisya sa Pilipinas at walang nagre-reklamo sa'yo about sa human trafficking na yan, umuwi ka ng Pilipinas kasi nandito ang hustisya. Diba? Bakit hindi ka umuwi? Ipakita mo na ikaw ay malinis, walang nagre-reklamo sa'yo. Napakabilis pala ng ganung proseso. Alam niyo kung may kaso ka, tas inakusahan ka na may human trafficking na gano'n, and then wala namang witness, tangina, lusot ka niyan.
Lalo na't lawyer ka, alam mo yung batas sa Pilipinas. Naku po. Oo. Pero, ang tanong, totoo ba? Totoo ba talagang wala? Bakit? Ayaw umuwi. Ay, nako. Bakit nila ako kakasuhan? Hello! Hello! Hi! Hi! Ayan na. Oy, mag-like na kayo dyan ha. Sa hindi pa nakakapag-like, share, subscribe sa ating live ngayon. Oh. Kaunti pa lang nag-like sa atin. Oh. Ang tipid nyo naman. Di talaga kayo nagla-like. Ha? Hindi talaga kayo nagla-like ano. Oh. Tuloy natin. Wala man lang complainant na ako yung nag-recruit sa kanila tapos ngayon non-bailable. Di ba? Kung ang mga piskal na matino at yung Padulyo na yan, I'm so disappointed in him na nagpapagamit siya, no? Na dapat talaga panindigan niya, isa ko doon at sulong doon sa batas para sa National Prosecution Law para maging mas independyente. Para nga hindi ma-influensya ng politika. Pero mukhang hindi nangyayari po yan. Nakakalungkot dahil Huwag kang malungkot. Harapin mo. No bail. Are Roque, sa mukha mong yan, magmamalinis ka, wag kami. Oh, ang dumi-dumi ng mukha mo. Pag mumukha mo, hayop kang bakla ka na mukha kang kurikong. Ha? Oh, eh, gano'n naman tayo. Kayo nga, pag makabanat sa Pangulo, halos gusto nyo nang patayin yung Pangulo eh. Diba? Kami, ganito lang, simple lang kami. Oh, totoo naman, real talk. Mukha kang baklang na tinubuan ng tae sa mukha. Ay, pasintabi sa sa mga kumakain dyan, sorry po. Oo, tuloy natin. siyempre kasama ko naman sa pagliliti sa mga apatuan, yan si Padulyo at yung buong team na nagsampa ng kaso laban sa akin. Nakita niyo kung gano'ng kasakit yun? Nasaktan ka? Nasaktan ka ba? Mas masakit yung ginawa nyo noon sa mga Pilipino kumpara ngayon, di ba? Noon, yung ginawa nyo sa mga Pilipino, di ba, pinagtatawanan nyo, pinaglalaruan nyo yung buhay ng mga Pilipino, di ba? Lalo na pagdating dyan sa COVID na yan, di ba? Maraming mga Pilipino yung nagkaletse-letse yung buhay dahil sa pamumuno ng tatay mo at kasama ka na dong animal ka. Yeah? Kaya wag, yung sakit na nararamdaman mo ngayon, wala yan sa sakit na naramdaman ng buong bansa noon. Di ba? Kasi ang buong bansa noon, lubog sa kahirapan, lubog sa gutom. Yung iba tanggal sa trabaho. Habang kayo na namumuno, busog na busog sa Malacanang, putang ina mo ka, Harry Roque. Oh. Diba? Kaya wag kang magmalinis. Wag kang magsabi na nahihirapan ka ngayon. Wala yang hirap mo na yan. Sa hirap noon. Yung mga Pilipino, binibigyan yun ng bigas na may bukbok. Kinakain nila yan para lang makasurvive sa pang-araw-araw. Tapos kayo, ang sasarap ng pagkain yung mga animal kayo. Ha? Tapos ngayon magrereklamo ka. Wala kang karapatang magreklamo. Ang dapat nga sa'yo, bitayin. Kung may bitay lang talaga, di ba? Abogado naman ako for 36 years. At alam ko naman talaga kung may ebidensya. Wala talagang ebidensya. Hindi ba na ako yung nasasakdal. Kahit ibang tao na nasa posisyon ko, sasabihin ko walang ebidensya. Kaya ako, ayaw ko magpakulong. Kasi wala akong ginawang masama. Pero kapag dumami pa ang mga magpapakulong, kung ikukulong nila si Leandro at saka si Loren, kung ikukulong nila si Vice President, Malamang, yung Leandro at Loren mo, may 10 billion issue na hindi naramdaman ng taong bayan. Yung solar energy na yan, hindi na pakinabangan. 10 billion pesos. Oh, issue nila yan. Alam mo namang, hayaan lang yan ng ating gobyerno. Malaking pera po yan. Kaya dapat yung mga mag-ina na yan, mabulok din sa kulungan, magsama-sama kayo. Diba? Doon kayo nababagay. Ay, sus Mariusep. President. May solar energy. Pinunduhan ng 10 billion pesos. Hindi ramdam ng taong bayan. Hindi napakinabangan yung solar energy. Tapos sasabihin ni Loren at ng anak, hindi po kami magnanakaw. Nasan po yung 10 billion pesos? Bakit hindi po nakinabang ang taong bayan? Sige nga po. Nasaan? Tapos sasabihin nyo, hindi kayo magnanakaw? Wag kami. Uuwi na po ako magpapakulong at makikiisa doon sa mga bagong bayani na tinanggap ang pagkakakulong bilang. So pag nakulong ka pala, bayani ka na. Okay? Pag nanaksa ka ng tao at nakulong ka, bayani ka na. Hindi po. Katulad ni Kibuloy, nanaksak ng tao.
Ay, naksak tuloy. Umiyot. Sinaksak yung ano ba? Iniyot yung... Pasensya na, sword. Ay, nakulong. Eh, di bayanin na. Bayanin na ba yan? Ah, 10 oras ng gabi, sasaksakin mo yung babae. Pak! Ay, di bayanin na. Ganun ba yun? Walang hiya ka? Uuwi ako ng ano, sabi ni Harry Roque, uuwi ako ng Pilipinas, ako'y magpapakulong na rin. Dahil gusto ko magpasapsa kay Peryong at Dugo. Saan ka sasaksakin? Sa puwet mong mabaho, pukin ang ina mo. Hayop ka talaga, Harry Roque, ang baho mo. Tuloy natin. Kabayaran ng paninindigan para sa bayan. Abangan niyo po yan. Nagbigay na po ako ng deadline sa aking sarili kung kailan ko gagawin yan at tutuparin ko po yan. Uuwi ako. Dahil sa tingin ko, ngayong ang mga kababayan natin ay tinatanggap ang pagkakakulong, tinatanggap ang pagiging prisoners of conscience. Panahon na para makibaka at makiisa sa kanila. Wag kami, Harry Roque, no? Eh, hindi mo kayang gawin yan kasi ikaw ay magaling ka lang sa daldal, pero kulang ka talaga sa ano, sa gawa, no? Wala kang isang salita. Ikaw ay duwag, no? Bukod sa bayot ka, inutil ka pa, no? So kayo po, ano po yung inyong opinion doon? Naniniwala po ba kayo sa pinagsasabi ni Harry Roque o pambobola na naman ito, pambubudol sa kanilang mga supporter? Kasi ako po, hindi po ako naniniwala dyan na yan ay magpapakulong. Hindi po. Diba? Ay kaya nga nandyan kayo, nagtatago kayo. So, wag kami. No? Hindi kami mabubudol. Siguro yung kaya mo lang bulahin, yung DDS. Okay? Kasi pag sinabing DDS, tanga po yan. At eto na po mga pre, gusto ko lang tong idugtong sa ating ngayon, no? Amy Marcos, basag lagi sa kuha witness. Okay? So, panoorin natin ito. Nagmukha pong tanga si Amy Marcos dito. Panoorin natin to. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, Ay, ang pangit na kinukorek yung isang senador. Not entirely correct. Hindi nakapaghanda si Amy Marcos doon, parang, alam mo yun, isa kang senadora, tapos napapahiya ka lang ng kuha witness. Veterano ka ng senadora, pero bobo ka pa rin. Diba? Hindi mo muna binusisi yung mga pinagsasabi mo dyan, Amy Marcos, bago mo sabihin doon sa witness. Wala po. Nagmukha pong tanga si Amy Marcos dito. Diba? Feeling ko yung senador dito, kuha witness pa eh. Si Amy Marcos mukhang ano lang, utusan. Ulitin natin, diba? Circular that the special na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? that is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung Sisingit pa yan, sisingit. Kasi dito po na parte, napahiya po siya. So, kakambyo yan, kakambyo. agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee.
Ang liwa-liwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JC. Hindi lang po si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Huwag kang lumingon. Naghahanap ka ng backup eh. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. But this is categorical. Na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yun po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po. ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definition at napakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun, Ay, hindi pinapalawak po. ninyo nandun eh. Head of office, Hindi head of po. agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes O po, Your sinabi Honor. mo kanina oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung, kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with I apologize po, Your Honor. O sige po. And kindly why Hindi nakaporma si Amy ano. Kasi ito, ano to, kuha witness po ito. Hindi basta-basta yung mga witness na sinasalang po dyan. Kung ikaw, bobo kang senador, boba kang senador, hindi ka talaga, hindi ka makakaporma. No? Sana man lang, veterano ka na, Amy, pero bakit ganyan? Parang nagmukha kang ing-ing dyan. No? Oo, nagmukha kang ing-ing. Hindi ka, kumbaga, alam mo, parang bagito ka. Di ba? Napahiya ka tuloy. Dapat sana, in-arrange mo muna yung mga dokumento mo, yung mga sasabihin mo, kasama yung mga lawyers mo, mag-meeting kayo, na, ano ba yung, tama ba ito? Tama ba? Para hindi tayo mapahiya dyan. Mamaya, pag nagtanong ako pa yung mapahiya nito. Dapat ganoon yung ginagawa ninyo. Pero, tingnan mo po si Amy, no? Kala niya, kayang-kaya niya po yung kuha witness, pero, parang siya po, no? Yung nagmukhang tanga doon. Tapos, baka magulat na naman tayo. Sasabihin na naman ng mga DDS dyan, pahiya ang witness. Sa bidyong ito, sino kaya yung napahiya? Ha? Ano sa tingin nyo? Sa bidyong ito, sino yung nasupalpal at napahiya? Magbutuan nga tayo. Press 1 kung si Amy Marcos yung napahiya. Press 2 kung kuha witness po. Magbutuan tayo, sige. Para sa mga DDS. Ina-advance ko na mga DDS, yun na yung sasabihin nyo. Pero ito na tayo. Magbubutuhan na tayo. Press 1 kung si Amy Marcos yung napahiya. Press 2 kung yung witness po. Malalaman naman yan kung sino talaga yung napahiya. Pero pag DDS ka, dahil bobo ka nga, hindi mo alam. No? Sasabihin mo lang si Amy. Si Amy yung galing talaga niya Amy. Walang yan. Paano? Saan kinuha yung galing doon? No? Yan nag-1 sila Ha? Tuloy po tayo mga pre, no? Anyway, kayo po, ano po yung inyong opinion doon? Ano po yung inyong reaction? And paki-comment naman po para malaman naman po natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaction. Alright. Ayan wait lang. Baka isali natin tong video na to. Ayan like, share, subscribe po para always po kayong updated. Sino po yung nakapag-subscribe na dyan? Kalembangin nyo yung bell button. Ayan. Para always po kayong updated po sa mga uploads natin. At huwag pong kalimutan, meron po tayong TikTok dyan. Meron po tayong Facebook, no? Kompleto po yan. Ayan. Dalawa po yung ating Facebook page. Ayan. Ballpoint Man 2.0 po.